At tayo po ay dadako na po sa napahalagang bahagi po natin pong panagawain at tayo po ay lahat ay tumayo, minamahal at tayo po ay muling makikinig ng salita ng Diyos. Dadalhin po sa atin na ating blood ordained preacher, Brother Boy Caluya. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamala Panginoon. God bless you sa ating beloved preacher, beloved Greg. Magandang hapon na po, mga minamahal. Tayo po'y panandali ang yumuko, magtas ng kamay. Sama-sama tayo manalangin para po sa pagkain ng ating mga kaluluwa. Ito po ang pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Manalangin po tayo, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Kristo, kami po nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa dakilang pribileyo na muling ipinagkaloob mo sa amin, mahal na Panginoon. Binigyan mo muli kami ng pagkakataon na mapaluguran ka, mapaglingkuran ka, dakilang Diyos. Maraming salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagtanggap mo na aming pagpupuri, ng aming pagsamba, paglilingkod, mahal na Panginoon. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan at dalangin po namin, minsan pa, mahal na Panginoon, ang iyong mga banal na salitang aming mapapanggihan, patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin. Buksan mo ang aming mga isip, ang aming mga puso, ang aming mga pangunawa, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita sa ganang amin. Wala po kami magagawa, dakilang Diyos. Kayo po muli ang mangusap sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inihanda po natin ang ating mga pambungad na talata, Philippians 3:18 hanggang 20, mga minamahal, ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay ipinapaabot natin sa ating dakilang Diyos. Kindly sa ating mga beloved choir members, alam nyo na po ang gagawin nyo. Dito po tayo sa unahan para maunawaan natin ang gusto ang ating mapapag-aralan. Ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating Diyos na pinaglilingkuran at nagpapaabot po tayong dobling pag-alang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, at patuloy po nating inaalala ang mga di malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng ating beloved webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maligayang panonood po sa inyo. At sa lahat ng ating mga kapatiran narito ngayon, magandang hapon sa ating mga beloved preachers, beloved workers, beloved choir members, instrumentalists, sa lahat po, maminamahal na mga narito ngayon, purihin po ang ating dakilang Diyos. Maminamahal, basahin po natin ang ating pambungad at talata, Filipos 3:18 hanggang 20. Dito po sa Filipos, Kabanatay 3, talatay 18 hanggang 20. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, na sila ang mga kaaway ng cross ni Kristo, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan, na nag-iisip na mga bagay na ukol sa lupa. 20. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Mga minamahal, ang ating pamagatan po nating the enemies of the cross. Enemies of the cross. Mga minamahal, tandaan po natin, isa po sa pinakamalupit na kamatayan ay ang kamatayan sa krus. Ang kamatayan sa krus nung unang panahon, mga minamahal, daig pa nito ang firing squad. Daig pa nito, mga minamahal, ang silya elektrika. Dahil ang silya elektrika, pag ito'y itinaas, mga minamahal, karakadaka,
segundo lang patay ka na, hindi mo maramdaman yung hirap. Ang lethal injection, maminamahal, lethal injection, ineksyonan ka lang, matutulog ka na, patay ka na. Yun ang inihatol, maminamahal, sa mga nakagagawa ng tinatawag na karumal-dumal na kasalanan, yung heinous crimes. Noong panahon, maminamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang pinakaparusa, yung tinatawag na capital punishment sa mga nakagagawa ng karumal-dumal na kasalanan ng heinous crimes ay ang kamatayan sa krus. Sabagat, kapag ang tao po, maminamahal, ay pinarusahan sa pamagitan ng pagpapako sa krus, ito po ang pinakamalupit na kamatayan. Mararamdaman niya, mga minamahal, lang talagang iba yung paghihirap. Yung tinatawag na great agony. Mararamdaman mo yung talagang grabing hirap, grabing sakit, grabing sakripisyo, maminamahal, habang ikaw ay nakabilad sa matinding sikat ng araw. Ikaw po, maminamahal, ay tinutusok ng mga matutulis na bagay hanggang babaliin lahat ng mga buto mo para tiyakin na ikaw ay patay na. Dudurugin yung mga buto mo habang nakapako ka sa krus. At para masigurado na ikaw ay talagang patay na, maminamahal, tutusukin ng sibat ang iyong puso para matiyak na ikaw ay talagang patay na. Kaya nga, maminamahal, ang kamatayan sa krus, ito po ang pinakamalupit na kamatayan na ipinapataw sa mga taong nakagagawa ng napakakarumal-dumal na kasalanan. Pero maminamahal, ang kamatayan sa krus naman din ang ginamit ng Diyos upang gamitin, maminamahal, na tayo po'y iligtas. Bakit yung pinakamabigat na kaparusahan ang tinanggap ng ating mahal na Panginoon Jesucristo para, mga minamahal, maliit o malaking kasalanan, covered ng kamatayan ni Kristo sa krus. Kahit maliit o malaking kasalanan, kahit ang kasalanan mo'y sinlaki ng barko, mga minamahal, ikaw na ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa na walang kapatawaran ang nagawa mong kasalanan. Dahil sa kamatayan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, maminamahal, sa tinatawag na sa kamatayan sa krus, mga minamahal, sinabi ng Biblia, ang pagpapatawad naman ng Diyos ay sinlawak ng karagatan. Lahat ng kasalanan, hindi pwedeng patawarin ng ating dakilang Diyos kapag tayo po'y lalapit sa Kanya. Kaya dito po, maminamahal, ano po yung tinutukoy na cross? Sinabi ng banal na kasulatan, nabasa po natin, mga minamahal, sa ating pambungad na talata ng ating sabi rito, maminamahal, sabagat marami ang nagsisilakad na aking madalas na sinasabi na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ano po yung tinutukoy na krus, mga minamahal? Ito po yung tinatawag na the great sacrifice ng ating pinakamamahal na Panginoon sa krus. Ito po yung pinakadakilang sakripisyo ng ating mahal na Panginoon. Walang sino mang tao na pwedeng gumaya nito. 500 taon na nating ginagawa, mga minamahal, dito po sa ating bansa, yung pagpapako sa krus. Pero, mga minamahal, wala pang makahigit at walang makapapantay, walang makakagaya sa kamatayan na nagawa ng ating mahal na Panginoon sa krus. Yung mga napapanood natin, mga sinakulo, dyan sa Kutod, hindi naman sakripisyo yun negosyo yun. Alam niyo ba, yung lahat ng mga nagpapapako dyan sa Kutod, sa Pampanga, pagkatapos niya magpapako, milyon ang kita niyan. Kaya nga nag-aagawan niya kung sino magpapapako, may mga election pa sila bago sino yung susunod na magpapapako. Hindi naman sakripisyo
Yan ay sa sarili nilang pakinabang. Pero ang ating pinakamamahal na Panginoon, napako po siya sa krus, hindi sa sariling pakinabang, kundi para sa kaligtasan ng lahat ng tao sa ibabaw ng mundo upang sila ay hindi mapunta sa impyerno sapagkat sinabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos, maminamahal na walang bayad, ay ang buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Kasi sinabi ng Biblia, maminamahal, ang krus na tinutukoy dito, ito po ay the suffering of Christ. Sinabi ng Isaiah 53 verse 5, He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of the peace, the chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Maminamahal, sabi, nang dahil sa kanyang mga latay, tayo'y nagsigaling. Nang dahil sa kanyang mga bugbog, tayo'y napatawad. Ang parusa na dapat sa atin ay iginawad sa kanya upang matamo natin ang kapatawaran ng ating kasalanan. Ginawa ng Diyos yan. Ang Diyos, maminamahal, ng makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Na sa isang iglap, maminamahal, pwede pong pugnawin ang buong mundo. Hindi kayang patayin ng tao ang Diyos, maminamahal. Pero kinakailangan mabuhos ang dugo. Dahil sinabi ng Hebrews chapter 9 verse 22, without shedding of blood is no remission of sin. Kung walang magbubuhos ng dugo, ay walang kapatawaran ang ating makasalanan. At kung walang kapatawaran ang ating kasalanan, lahat tayo'y mapupunta sa dagat-dagatang apoy. At ang parusa sa dagat-dagatang apoy, hindi po basta-basta. Tormented day and night without rest, forever. Ang impyerno, maminamahal, para ka lang nandun sa pugon, na pinahirapan ka sa apoy. Para ka lang nasa pugon. Pero ang impyerno, ay ang dagat-dagatang apoy, nandun ka na maminamahal sa wala nang matapakan ang paa mo. Talagang lumalangoy ka na sa apoy. Yun ang ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoon na sapitin ng tao. Kaya nga, siya po ay nagkatawang tao, siya po'y bumaba, maminamahal. Sabi ng banal na kasulatan, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Yun din ang dahilan bakit maraming hindi naniniwala na si Kristo'y Diyos. Kasi ang katwiran nila, paano namatay ang Diyos? Paano nagkaroon ng dugo ang Diyos? Paano naipako ang Diyos? God was manifest in the flesh. Kaya naipako ang Diyos, kaya manamatay ang Diyos, kaya nabuhos ang dugo ng Diyos because God was manifest in the flesh. Ang Diyos na napakadakila na ayaw niya, maminamal na tayo mapahamak. Sinabi ng Roma, Kapitulo 5, talatang 8 hanggang 10. Ang sabi rito, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Noon tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay ng dahil sa atin. Yan po ang dahilan, maminamahal. Basahin po natin Roma 5:8 hanggang 10 upang papagkasunduin tayo na dating kaaway ng Diyos, pinagkasundo tayo sa pamagitan ng kanyang kamatayan upang matanggap natin ang pagiging ganap para tayo'y maging matuwid sa harapan ng Diyos sapagkat sinabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya nga, kailangan may mabubuhos na dugo upang sa ikaaring ganap natin. Basahin natin Roma 5:8 hanggang 10. Dito po sa Roma, Kapitulo 5, talatang 8 hanggang 10. Dato po pinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap, pamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos, pamagitan niya. Sapagkat kung noong unay tayo mga kaaway, ay pinakipagkusundo tayo sa Diyos pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. At lubha pa ngayong nagkakasundo na, ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Amen. Amen. Amen.
Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, our dearest Jesus became our substitute. Siya ang naging kapalit natin, mga minamahal. Siya na walang sala. Sabi, siya na walang kasalanan ay naging makasalanan dahil sa atin upang tayo pong mga makasalanan ay matubos niya sa ating mga kasalanan. Without shedding of blood is no remission of sin. Kaya nga, mga minamahal, tandaan po natin, hindi biro ang tinanggap mong kaligtasan. Hindi biro, maminamahal, ang tatanggapin mong gantimpala kapag ikaw ay naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi kayang tumbasan ng salapi. Hindi kayang bayaran sa mundong kayamanan kahit pagdurug-durugin mo yung sarili mo, kahit patayin mo ang sarili mo para sa Diyos, gawing giniling, hindi mo kayang tumbasan o hindi mo kayang suklian ang ginawa ng Diyos para sa iyo, para sa atin. Amen? Ito po ang ibig sabihin ng cross. It is the suffering of Christ. Sabi ng Biblia, mga minamahal, the great sacrifice in the cross. He became our substitute. Siya ang naging kapalit. Sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siya na ang namatay para sa atin. Siyang walang sala, siyang hindi nagkasala, sabi, ay inaring may sala dahil sa atin. Saan ka makakita ng ganyang Diyos? Samantalang sa Islam, handa silang mamatay para sa kanilang Diyos. Handa silang pumatay para sa kanilang Diyos. Pero sa atin, sa Kristyanismo, ang Diyos ang namatay para sa atin. Hindi mo na kinakailangang mamatay para sa kasalanan mo. Ang Diyos na ang namatay para sa atin. Sabi ng Biblia, Diyos ay nagkatawan tao. God was manifest in the flesh. Sabi, mga minamahal, sa Philippians chapter 2, verse 6 up to 8, sinabi po rito, mga minamahal, bagamat siya ay nasa anyong Diyos. Hindi niya ipinantay ang kanyang sarili sa Diyos, kundi hinubad niya ito at nag-anyong alipin. At nagpakamasunurin, oo, hanggang kamatayan sa krus. Hinubad niya, mga minamahal, kung walang Diyos na gagawa nito, wala tayo, mga minamahal, tayo taga-impyerno. Sabi, kumain at matulog at magpakasaya na lamang tayo dahil bukas tayo'y mamamatay. Pagkatapos nating mamatay, diretso sa impyerno. Pagkatapos ng impyerno, diretso sa dagat-dagatang apoy. Iba pa yung impyerno. Ang impyerno, kulungan pa lang yan. Kung ang mga tao naghihirap sa impyerno, maminamahal, lalong hindi matitiis ng tao ang dagat-dagatang apoy. Kasi ang dagat-dagatang apoy talagang sinusunog ka na, wala nang matuntungan ang paa mo, kundi lumalangoy ka na talaga sa apoy. Nasabi, ikaw ay pahihirapan araw at gabi, tormented day and night without rest. Forever. Forever and ever. Hindi lamang 1,000,000 taon. Hindi lamang 1,000,000,000 taon. Hindi lamang 1,000,000,000,000 taon, kundi walang katapusan, magpakailan-kailan paman. Hindi kaya ng Diyos yan. Hindi niya kayang tiisin na magdusa, maghirap tayo, mga minamahal. Kaya nga, bago ka manlamig, bago ka tumalikod sa paglilingkod sa Diyos, bago mo talikuran ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, isipin mo muna ang sakripisyo na ginawa ng Diyos para sa iyo. Isipin mo muna, mga minamahal, bago ka tumalikod, bago ka gumawa ng kasalanan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, basahin po natin 2 Corinthians chapter 5 verse 22, sabi, He took our place. Kinuha niya, mga minamahal, ang ating kasalanan. Basahin natin 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Dito po siya aklat ng ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 5, talatay 21. Yamang hindi nakilala ng kasalanan, ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa Kanya'y katuwiran ng Diyos. Amen. Amen. Amen.
Yaong hindi nakakakilala ng kasalanan, yaong hindi nagkasala ay inaring may sala. Kinuha niya ang kasalanan natin, mga minamahal. Siya ang umako ng kasalanan natin. At ibinihis niya sa atin ang kanyang katwiran, ang kanyang kabanalan. Kasabi, dahil sa kanyang kamatayan, inaring ganap tayo naging matuwid dahil sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero sa kabila nito, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, ngunit sinasabi ko may pag-iyak ng iba, mga minamahal, ay nagiging kaaway ng krus ni Kristo. Yung iba, mga minamahal, imbis na tumanaw ng utang na loob sa Diyos, paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon, naging kaaway pa ng krus ni Kristo. Sinabi ng Philippians, nabasa natin, na sinasabi kong may pag-iyak, ng iba ay nagiging kaaway ng krus ni Kristo. Imbis na ang krus ni Kristo ay maging paraan ng ating kaligtasan, maging paraan ng ating pag-ibig sa Diyos, maging paraan upang tayo po'y maging dedicated, maging devoted sa paglilingkod sa Diyos. Maraming mga mananampalataya, ang krus ang naging kaaway pa. Naging kaaway pa nila. Sabi, naging kaaway ng krus ni Kristo. Kasi sabi rito, why are some men become the enemies of cross? Bakit may mga ibang mananampalataya naging kaaway ng krus ni Kristo? Unang-una, sabi ng banal na kasulatan, sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo, una-una sa mga Hudyo, mga minamahal. Sa mga Gentile, sabi, ang krus ay naging kamangmangan sa mga hintil. Ibig sabihin ng hintil, yung hindi nakakabasa ng Biblia. Yung mga unbeliever. At pangalawa, yung mga Hudyo, sabi, ang krus ay kamangmangan sa mga mapapahamak at katitusuran sa mga Hudyo. Ngunit sa ating sumasampalataya ay kapangyarihan at kaligtasan ang krus. Sa mga Hudyo'y katitisuran, maminamahal. Bakit naging katitisuran sa kanila ang krus ni Kristo? Hindi nila akalain, maminamahal, sa sobrang pagsunod nila ng kautusan. Ang sinusunod nila yung Torah, the 5 books of Moses, yung limang aklat, 5 books of Moses. Yun ang sinusunod mga ng Hudyo. Maliban doon, ayaw na nilang maniwala, maminamahal, sa ibang mga talata, sa ibang mga Biblia. Samantalang sinabi ng Biblia, maminamahal, ang lumang tipan ay anino ng mga bagay na darating. Kailangan dumating pa yung bagong tipan. Ang bagong tipan, ito po'y katuparan ng mga bagay ng mga darating. Katuparan na ng mga aninong darating. Katuparan na. Hindi pwedeng doon ka lang sa lumang tipan. Kaya nga, para sa mga Hudyo, sabi rito, 1 Corinthians chapter 1, verse 18, and verse 23 and 24, basahin po natin, ito po'y kamangmangan at katitisuran sa mga Hudyo at kamangmangan sa mga Hintil. Ngunit sa ating mananampalataya, ito'y kapangyarihan, ito'y karunungan, ito'y kaligtasan ng mga mananampalatayang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin. Dito po sa unang Korinto, Kabanata 1, talata 18, talon sa 23 at 24. Sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaligtas. Sa 23, datapwat ang aming pinapangaral ay ang Kristo na napako sa cross, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. 24, ngunit sa kanila na mga tinawag maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Amen. Hanggang 24 na yan. Amen. Amen. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sila po ang unang kaaway ng krus ni Kristo. Why are some men become the enemies of the cross? Unang-una, maminamahal, ang mga Hudyo. Sabi, who oppose the doctrine of the cross. Sinasalansang nila, hindi nila pinaniwalaan ang doktrina, mga minamahal, tungkol kay Kristo sa pagkapako sa krus. Dahil para sa kanila ay katitisuran sapagkat nabaliwala yung kanilang katwiran.
Nabaliwala yung kanilang pagsunod. Sinabi ng Biblia, walang inaaring ganap. Sabi ng Galatia chapter 2 verse 16, walang inaring ganap sa pamagitan ng kautusan, sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, sapagkat sinusulat sa banal na kasulatan na walang sino mang pwedeng maging matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sabi ng banal na kasulatan sa Roma, Kapitulo 10, talatang 4, kayo na nabubuhay sa kautusan, sabi, kayo'y mahuhulog kay Kristo. Mahuhulog sa pananampalataya kay Kristo. Galatia 5:4. Sabi ng Roma, Kapitulo 10, talatang 4, mga minamahal, si Kristo ang kinauuwian ng buong kautusan. Si Kristo ang kinauuwian ng buong kautusan sa ikatutuwid ng mga sasampalataya. Pag hindi ka sumampalataya sa mahal na Panginoong Kristo, kahit sinusunod mo ang kautusan, baliwala pa rin. Kailangan sumasampalataya ka kay Kristo at bilang pananampalataya mo kay Kristo, sumunod ka rin sa utos ng mahal na Panginoon. Sabi ng Galatia 2:16 o 17, sapagkat si Kristo ay hindi ministro ng kasalanan. Basahin natin Galatia 2:16 at 17. Basahin po natin para maunawaan natin, mga minamahal. Dito po sa Galatia Kapitulo 2, talata 16 hanggang 17. Bagamat naalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus, upang tayo ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi ariing ganap ang sino mang laman. Ngunit, kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo ariing ganap kay Kristo, ay tayo rin naman ay mga susumpungang mga makasalanan. Si Kristo baga ay ministro ng kasalanan, huwag nawang mangyari. Amen. Amen. Ano ibig sabihin, mga minamahal? Unang-una, para maging matuwid ka, sampalatayanan mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Pangalawa, mga minamahal, pag ikaw ay sumasampalataya na sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, tumalikod ka sa kasalanan sapagkat yan ang dahilan kung bakit napako ang ating mahal na Panginoon sa krus. Amen? Kaya nagiging kaaway ng krus, maminamalang iba, dahil hindi sila naniniwala sa sakripisyo na inihandog ng ating mahal na Panginoon Kristo, gaya ng mga Hudyo, naging katitirsuran sa kanila. At sabi ni Apostol Pablo, maminamahal sa Roma, Kapitulo 10, talatang 1 hanggang 3, sabi niya, ipinapanalangin ko ang aking mga kababayang Hudyo, sapagkat dahil sa pagsisikap nila na masunod ang kautusan, hindi sila nakaabot sa katwiran ng Diyos. Bagamat sila may pagmamalasakit sa Diyos, ngunit ang kanilang katwiran ay hindi napasakop sa katwiran ng Diyos, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng buong kautusan sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, pag sumampalataya ka sa mahal na Panginoong Kristo, ikaw po'y aariing ganap. Hindi sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan. Pero pagkatapos mo sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, kinakailangan sumunod ka rin sa utos ng Diyos para huwag kang maging kaaway ng krus ni Kristo. Kasi magiging kaaway ka ng krus ni Kristo kung sumasampalataya ka pero nandun ka pa sa kasalanan. Si Kristo'y hindi ministro ng kasalanan. Sinabi ng Biblia, tayo, mga minamahal, ay iniligtas sa kasalanan upang tayo po, mga minamahal, ay lumakad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Malinaw, mga minamahal, kaya nga maraming naging kaaway ng krus ni Kristo, sabi ng Biblia, dahil para sa kanila, mga minamahal, very offended ang krus. Nabaliwala yung kanilang pagpupunyagi, yung kanilang pagtsatsaga, yung kanilang mabubuting gawa na ginawa. Nabaliwala. Gaya ng mga Hudyo, maminamal na nagsisikap, makasunod sa kautusan, sabi, because the cross of Christ hurts their pride. Yung krus ni Kristo, maminamahal, ang sabi na touch yung kanilang pride, yung kanilang ego.
Nasaktan ang kanilang ego, maminamahal, dahil sa krus ni Kristo. Nabaliwala ang kanilang katwiran. Nabaliwala ang kanilang reliyon. Ang reliyong Hudyo, maminamahal, ito po ang tunay na reliyon sa buong mundo. Yan ang totoong reliyon. Walang sinabi ang Islam, walang sinabi ang Buddhism, walang sinabi ang Catholicism. Ang pinakatotoong reliyon sa buong mundo, ito po ay ang Judaism. Pero sabi ng Biblia, ang Judaism, ito po, maminamahal, ay hindi rin ligtas. Sapagkat sa pagnanais, maminamahal na maitayo ang kanila, sabi ng Biblia, at dahil sila'y may pagmamalasakit sa Diyos, ngunit dahil sa nais nilang maitayo ang kanilang sariling katwiran, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Ayaw nilang sumampalataya kay Kristo hanggang ngayon, maminamahal. Kaya nga kung mababasa nyo ang Biblia, sa Revelation chapter 7, buong talata yan, ang 7, 1 up to 9, ang maligtas lang sa Hudyo, 144,000. Nakasealed lang yun, 144,000. Pero kung mababasa nyo yung verse 9 ng Revelation 7:9, sa mga Gentiles, sa mga katulad natin, sa iba't ibang lahi, sa iba't ibang nasyon, sa iba't ibang bansa, maminamahal, unlimited ang maliligtas. Hindi mabilang na sinuman mula sa bawat bansa, lahat ng angkan, mga bayan, wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nadadamta na maputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Sa mga Gentiles na sumampalataya kay Kristo, hindi mga Hudyo, unlimited ang maliligtas. Pero sa kanila, limited lang, 144,000 lang. Kaya ngayon, kaya nga may paniniwala yung witnesses, kung tawagin, Jehovah Witnesses, na ang pupunta lang daw sa langit, 144,000. Hindi nila nabasa yung verse 9 na hindi mabilang na angkan, hindi mabilang na lipi, lahi, iba't ibang bansa ang nandun sa langit. Hindi nila nabasa yung kaya sa kanila, hanggang lupa lang sila. Sinusukat na nila yung kanilang lupa na mamanahin doon sa Makati. Ito, amin to. Pagdating ni Kristo, amin tong lupang to. Lupa lang yun, pero nakita nyo ang sigasig. Kahit umuulan, pumupunta sa bahay, umahayo. Minsan may kapatiran tayo, inayo nila. Sabi niya, Jesus, miracle crusade po kami. Hindi na po kami magpapapasok na ibang pananampalataya. Pinagsara niya ng pinto. Pagdating niya sa sala, nauna pa nakaupo sa kanya. Dumaan sa likod. Pagdating niya sa sala, nandun na. Ang sisigasig, lupa lang, ang minimiti nila, lupa lang. Sabi, mapalad ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ang lupa, 1,000 taon lang tayo dito. Ang lupa, yung millennium. Ipatitikim lang sa atin ng mala Panginoon ang buhay ni Adan at ni Eva doon sa paradise. Ibabalik niya yung the lost of paradise. Ibabalik niya sa mundo ang paraiso. 1,000 taon tayo dito sa mundo. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, gagawin ng lake of fire itong mundo. Aakyat na tayo sa langit. Kaya nga bagong langit at bagong lupa. Patitikman muna sa atin ang malapanon ng bagong lupa. Tapos doon na tayo sa bagong langit. Sa Panginoon tayo magpakailan-kailan pa man. Wala nang kamatayan, wala nang sakit, wala nang kahirapan, walang luwa, wala nang kahirapan, wala nang kagutuman, mga minamahal sa piling ng Diyos. Sabi ng Biblia, papahirin niya ang bawat luwa sa ating mga mata. Amen? Pero nakalulungkot. Yung iba, lupa lang ang inaasahan nila, pero mas masigasig sa atin. Tayo, langit tsaka lupa. Meron tayo 1,000 years sa millennium. He made us kings and priests. Gagawin tayo mga reyna, mga hari, mga prinsipe dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. 1,000 taon yun. Pagkatapos aakit na tayo sa langit, magpakailan-kailan pa man. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, what are the marks of the enemies of the cross? Ano ang makikita mong tanda sa isang tao o sa isang mananampalataya? Nakaaway na sila ng krus ni Kristo. Basahin natin, Philippians 2:21.
Dito po sa aklat ng Pilipos, kabanatang 2:21. Sabi dito, 2:21, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang kanilang sarili. Ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Jesucristo.